Hello, good morning. This is Brit Pinay from the Philippines. So you see, kaya lang medyo baliktad yung aking Hindi ko pa na-correction yung aking camera. So, yes, gumawa ko ng video ngayon because mahihit na natin yung monetization. Bibigyan ko lang kayo ng tips kung ano yung mga ginawa ko para ma-reach natin yung 500 na subscribers. Kasi sabi kasi nila, when you reach 500 subscribers at saka 3 hours yata ng time na may nagbi-view, I mean, na loading tuloy ako. Pwede ka na daw mag-monetize, parang semi-monetize siya, hindi yung dalawa daw kasing option yan. Meron daw yung semi-monetize pag na-reach mo na yung 500 subscribers. And then, pag meron ka ng 1,000 subscribers at saka 4 hours, hindi ako masyadong sure. Sa pag-aaralan natin yung mabuti. So anyway, ibibigay ko muna yung tip kung ano yung ginawa ko. I'm happy. Kasi meron na tayong ibang libangan at saka bagong journey na ng aking buhay. Kasi sa mga hindi nakakaalam dyan dati, vlogger din ako at the same time. Kaya lang ang nag-convince, the person who convinced me to do the YouTube vlogging or maging streamer dito o content creator ba ang tawag doon is my sister. So she's the one who encouraged me to do that. Yeah. So my work before, hahaluan natin ng English and Tagalog version because I have subscribers also na foreigners, so they don't understand if I speak Tagalog, puro Tagalog. Tagalog is a Philippine language. So yun, I will do the Taglish, Tagalog and English. So first, when I started the YouTube, actually I started the YouTube 2 years ago. So what I'm doing there is just vlogging, nagpa-vlog ka yung daily life mo. Pero syempre marami nagsabi na kailangan daw hanapin mo kung ano yung magandang niche. Niche ba tawag doon? Okay. So naobserbahan ko within 2 years na yan, sabi ko ano kaya magandang gawin na niche na gawin ko? Yung daily life ko. Syempre pag hindi pa tayo masyadong kilala. So lahat naman daw ng mga vlogger, lahat daw ng mga content creator nag-uumpisa sila sa mababa. So, yun. So, sinubukan ko yun. So, nakita ko, parang hindi yata masyadong okay So, hanggang sa nahanap ko yung niche na gusto kong gawin. Ang gusto kong gawin ngayon is actually my dream dito. I wanted to be a travel blogger. So, ngayon na nandyan na tayo sa road para sa ating monetization kasi I just got 500 subscriber just today, just this morning. So I need to wait kung ilang days pa ba bago maano ni YouTube yung ma-monetize na tayo. But syempre darating yun kasi na-reach na natin yung dapat natin ma-reach. Okay. So mabalik na ako doon. So nag-start ako ng yung vlogging, ganyan yung daily life ko, yung parang ganyan. So nakita ko parang hindi yata masyadong okay. So yung aking pamangkin, my nephew, Nicole told me, "Tita, why don't you do the short video?" So that is what I did. I do the short video, funny videos of our animals here, dogs, cats, everything. So that is what I do. And I saw, nagkakaroon ako ng mga subscribers. So they like the funny animals video. So yan ang niche na napili ko. So okay na, hanggang sa nag-improve na siya, hanggang sa naging 100 subscribers, 200, 300, 400, and then finally I got 500 subscribers just today. So, I invited all of my friends. Siyempre, isinyer ko yung aking channel sa mga friends ko to subscribe me sa entire world. Hindi ba? I got relatives in United Kingdom. I have friends in Indonesia. So, yon, I have friends all over the Philippines, in America. So, all of them have subscribed on my channel. Yeah. So yan, I'm on the road to my monetization. So I need to wait for a couple of days yata, parang ganun. So pag na-reach mo na daw yung iyong monetization, maraming benefits na naibibigay sa atin si YouTube.
So may mga ano diyan, pwede na silang mag-super chat, mga ganyan. So meron ka din namang mapapala dun sa mga super. Ibahin naman natin yung ating diyan naman. Para dun sa super chat, meron kang makikita dun na benefits na magandang maitutulong sa iyong channel. So obserbahan na lang natin. So yun, at least natutuwa ako, meron akong bagong routine na gagawin. Tingnan mo, may uniform pa ako, di ba? Bagong bayan, nagkakabulol-bulol. Bagong routine na nagagawin everyday. So, magbablog na tayo. Kailangan daw yata meron tayong 3 videos. 3 videos na gagawin. 3 videos, successful na video na gagawin mo when you reach the 500. Because what I'm doing usually is a short video. Yan, so ituturo ko muna kayo. Naaano ako dito sa aking phone kasi sometimes dati, I drop my phone kasi nga nakagamit ako nitong, what do you call this one? Nakalimutan ko na. Yung stand ng phone. So yun ang ginagamit ko ngayon. So, baliktad talaga yung pangalan ko, no? Ipapaayos ko to kay B-Boy para makorrection yan. Brave Pinay. So dito, umiba naman tayo ng posisyon para makita ninyo. Na ano ako dito sa dito sa phone ko. So dito naman ako upo. Ayan. So you can see the flowers, you can see the everything nice, di ba? Ino-hold ko yung stand kasi nga napobya nga ako kasi before, I dropped my phone. So yun ang nangyari. So now, yan, I'm excited to do my new journey here in YouTube. So thank you YouTube, thank you sa aking mga subscribers all over the world. Thank you sa pag-subscribe sa akin sa mga relatives ko. And to all of my friends at kahit na hindi friends. At isa pa nakakatulong guys, yung magla-live kayo. Some people they told me when you have a YouTube channel, of course when you reach the 50, you can do the live. So sometimes I'm doing the live thing here. Live. Supposed to be, I will tell you, I was a singer. I am a live streamer. I'm a singer. But of course, here in YouTube, you need to be careful because hindi tayo pwedeng mag-live stream. Kasi syempre, you need to be aware that meron din mga copywriting. So, medyo hindi ko na masyadong ginagawa yung nagla-live stream ako dito and then nagsising. Kasi nga, baka tayo makapiright. So, ito na ang napili ko. Napili ko na niche na gagawin. I will do the travel vlogging. I will become a travel vlogger pala. And then, of course, I will upload a lot more videos para sa aking mga funny animals short videos. So, yung short video na yun, guys, yun na nakatulong sa sa aking channel actually. Kasi nung una ko itong sinimulan, I'll do the daily life, hindi siya masyadong okay. So yun na napili ko niche, magbibigay yan ng idea sa inyo kung paano dadami yung inyong subscribers. So sorry guys kasi minsan nauutal ako. Hindi kasi ako masyadong sanay. Did you know that the first time that I do I created an account on this YouTube? I'm a camera shy person. Yeah, I'm a singer on the stage, on the bar, on the hotel. So hindi ako nahihiya, yung mga ganun. Pero pagdating pala dito sa YouTube na nakikita yung mukha mo, nahihiya ka. Parang ano ba yung tawag nun? Nako-conscious ka kasi a lot of people all over the world will watch you, hindi ba? So medyo ituturo ko kayo ng kaunti dito sa bahay. Yay! Nice, diba? Thank you guys for supporting my channel. Thank you. I will fix this one. I don't know how to do it on the phone. Yeah, I'm using this phone. Actually, this is a new phone. I was using my old phone before and do the vlogging. What I did is I dropped my phone. I dropped my phone. So I bought a new one. But I love to use this one because this one has a nice video or camera. Oh, yan. You can see that. If we have an event here, for example, Christmas, New Year, or dito kami. Ito, lutuan pala to. O, di ba?
O, di ba? Nice. So, yan. So, dito naman tayo. Dito naman tayo sa ibang posisyon ng bahay. So, you can see my uniform. I love this thing. I love this shirt. O, di ba? Brit Pinay. Baliktad nga lang, oh. Ano ba to? Brit Pinay McDonough. Di ba? Brit Pinay McDonough. Yun ang nakalagay. Yun ba? Yeah, Brit Pinay McDonough because my family name is McDonough. Some people, they ask me, why McDonough? My ex-husband is a British and I am Filipino. So that's why I choose the name. Actually, that Brit Pinay, I use that in TikTok, Facebook, and of course here on YouTube. So I got only one name, Brit Pinay. But my real name is Jennifer. O yan. Ayan, hinahawakan ko yung aking guys, yung aking phone kasi nga naphobia na ako na I drop my phone. So, kailangan nating ayusin. O, di ba? Nice. Di ba nice yung aking nice yung aking outfit tapos bumagay din dito sa Yes, so I'm so happy, I'm so grateful kasi yan, at least I'm on the road to monetize. Di ba 500? Hindi madaling ma-reach yung 500 guys. Kailangan nyong magtiyaga para ma-reach ninyo yung 500. Di ba? That is a semi-monetization. I'm so sorry, medyo nabubulol ako. I'm gonna show you that. Oh, yan. Yung kapatid ko kasi mahilig siya magdasal. Nagdadasal din naman ako, nagsisimba. Pero sa amin magkakapatid, my sister is very religious. I'm gonna show you around. Open this. Yan, so I'm happy. Oh my God. I'm on the road to success. Ayan, no? Yan, hindi ko na kayo dadalhin doon kasi doon, merong doon. May sasakyan. So, yan. Ay, inaalalayan ko mabuti. That is outside. Kaya lang nakalock. Nakalock to be safe. Yan, nilalak namin. Meron kaming dyan, no? Ano bang tawag dyan? Yung fountain na nilalagyan ng coins. So, we can go upstairs. Kaya lang mahirap kasi umakyat na nagbablog. Hindi ba? Okay. So, be careful. Op. Oh, yeah. So, ayun. Basta natutuwa ako. Oh my God, I couldn't believe it. Na ma-reach ko na yung 500 on the road to monetization. Hindi ba? Pag umakyat kaya ako doon nakasara, akyat tayo sa taas. You want me to go up? I will go up. Kaya lang kailangan dahan-dahan. Oh my goodness, syempre. May hagdan. O dito kaya tayo o doon na lang. Okay. Slowly. I will walk slowly. Kasi pinangangalagaan natin ang ating pinapangalagaan natin ang ating cellphone. Dapat pala sa kabila ako dumaan. Nakasara dito, nakasara. Yan, nakasara. Doon tayo sa kabila dadaan. Kasi dito, ilalagyan ng padlock. Okay. Ano kaya habang nagbablog ka, bigla kang nalaglag? Ay, buyag. Yes, thank you. Thank you sa aking cousin in UK, si Barbie. And of course, to my friend, Calvin Warburton in Australia. Thank you for subscribing. Yes, I'm gonna show you. Dito tayo dadaan kasi sarado. Bakit pa ba tayo? Pero parang hinihingal ako. Wag na lang, Dito na lang tayo. Yan. Pinangangalagaan ko yung aking cellphone. Kasi my God, bagong-bago ito. Ilang buwan pa lang siya. Ilang buwan pa lang siya, di ba? Wala pa siyang Ilang buwan, actually, 2 weeks pa lang ata. Ay, 2 weeks. Parang 3 weeks siguro. So, yan. Dito kami nag-i-event. Pag Christmas, makikita nyo, nandito kami buong family. Yes. Alright. So, dyan na naman tayo. Kinakabahan talaga ako dito sa aking
Ano ba ang tawag nito? Tripod. That's called tripod. So, 15 minutes na ako. Gagawin ko siyang 30 minutes. Yes. Pasensya na kayo, basa pa yung aking hairs. Sasabi nila, bakit nakatayo si Brit? Masaya ako guys. I'm so happy now. Even if, i-share ko sa inyo yung story. Week ago, I lost my cat. Yung cat ko na inalagaan ko ng 15 years, she was a ragdoll Himalayan Persian. So yung cat ko na yon binili ng sister ko. Pinili ng sister ko, so inalagaan ko siya. I treat her just like a baby. So, syempre, nasad ako nung nawala na siya. At least, ginawa ko yung part ko, inalagaan ko siya, naging maayos siya, minahal siya namin lahat, hindi ba? Para ko siyang anak. Para ko siyang anak. To all those people na nakakaalam, wala akong anak guys. I don't have a child. So, that cat is my baby. So, yun. Siyempre, dahil sa edad na niya, elderly cat na kasi siya. So, 14 years and 6 months. Magba-birthday dapat siya ngayong June 23. She will be turning sana 15 years. Di ba? So, here in Cagayan, sa mga vet na nakakausap ko dito, sabi nila sa akin, your cat is the most elderly cat here in Cagayan de Oro on the records. Imagine that, 14 years and 6 months for the ragdoll Himalayan cat, di ba? So, ang haba ng buhay niya. At least ngayon, tahimik na siya. Hindi na siya nahihirapan kasi yung cat ko uncontrolled poop na siya guys. So, I treat her like a baby. Complete siya. Meron siyang diaper, may milk siya, may food siya, may vitamin siya, everything. Kaya minsan sinasabi ng kapatid ko sa akin, ate, ikaw kaya maggatas. So, kasi lahat ng masasarap, lahat ng binigay ko talaga sa kanya, mga gamit, mga ganyan. So, on the first 3 days yata after she passed away, syempre, nag-grief ako, iyak ako ng iyak. Siyempre, masasad ka. Imagine mo naman yung 14 years and 6 months mo kasama yung animals, hindi ba? So, parang ang lungkot-lungkot ko, hindi ako lumalabas ng room, umiiyak ako, nanonood lang ako ng video, I make myself busy. Actually, nawalan ako ng ganang kumanta nung nawala yung pusa ko. So, sinet aside ko muna yung yung pag-stream ko sa TikTok, tinigil ko muna yan. Kasi nag-focus muna ako sa ko. Tapos yun, ko, unti-unti, lumipas sa mga araw. At least, our loved one na pet na nandun na sa Rainbow Bridge ngayon, they are happy kasi nakita-kita na sila ng mga pet namin, ni Chico, si Peanut, si Gogo, si Mocha, si Ngenges. So, lahat sila magkakasama na dun ngayon. So, they are happy. At saka sabi nila, pag yung pet daw natin nasa, kumbaga sa atin, heaven, sa kanila is Rainbow Bridge. So, they can see us. They can see us here on the earth. So, at least, hindi ko makakalimutan yung mga pets na inalagaan namin. Sunod-sunod itong year na ito. Actually, Chico and Peanut died this year. We got Belgian Malinois have passed away. And then, of course, the Golden Retriever months ago. And then Gaga, my cat. So, the same year, three pets. We lost 3 pets. So, what we have now is only a Pomeranian teacup, Kelly. So, yun yung katabi ko matulog gabi-gabi. And then, si Begel na Shih Tzu. So, we got only 2 dogs. So, yun, ganun talagang life. So, sabi ng sister ko, my sister told us, kailangan nyo nang ingatan yung sarili nyo kasi yung mga pet natin na nag-aalaga at nagagabay sa atin kasi sabi nila nagsisave daw yan sila ng life natin. So, wala na sila, di ba? So, alagaan nyo na yung mga sarili nyo. At nag-save daw yan. Pag sa family, o sa atin sa human, ganun, may sakit or something, ganun, sinisave daw nila tayo.
So yun, at least ngayon medyo nakaka-recover na ako slowly. Kaya ngayon pino-focus ko na yung sarili ko sa pagba-vlog, magba-vlog na muna ako. And of course, someday, one of these days, next month or hindi natin alam, yung pamangkin ko si Karen, syempre ini-invite din niya akong pumunta sa New Zealand kasi yung pamangkin ko, she got 2 cats there in New Zealand. So, I'm gonna visiting her in New Zealand. And of course, sa aming apo, meron na kasi kaming apo. Si Ellie. Oh, siyempre, magpapasyal-pasyal din tayo. Magta-travel din tayo. Sabi nga ng sister ko, ate, it's time na alagaan mo naman din yung sarili mo. So now, ganito na ako. Magba-vlog na lang tayo, magta-travel na lang tayo, di ba? It's nice, di ba? And of course, marami pa tayong pwedeng puntahan. We can go to UK, we can go to Australia. Yes, I have a sister-in-law in Australia, in Adelaide. And of course, dun sa Victoria, in Australia, in Victoria, Melbourne, Victoria, and of course, in the UK. So, tignan natin kung saan tayo una magbibisit. Magta-travel muna tayo, sabi nga ng mga brother ko pala. Enjoy daw na life. Kasi, we're getting old. I'm 50 plus. So, mag-enjoy na lang tayo ng travel muna. Di ba? Sa aking next episode, guys, I'm gonna do a video na i-share ko sa inyo yung aking story, yung ganap sa pagkawala ng aking cat na si Gaga. So I'm gonna tell you some stories about that. And then what happened after she passed away. So i-continue natin. Baka mamaya magagawa ulit ako ng video. Alright. So ayan, medyo basa-basa pa yung aking book. Ayusin ko talaga to. Hindi ko talaga alam paano ayusin yan. Sa phone daw yan sabi ni pamangkin ko. So anyway, thank you guys. Thank you sa lahat ng aking mga followers, supporters, sa ating mga subscribers, internationally, to all of my friends, to all of my relatives who supported me and subscribe on my channel. So thank you. So once again, this is Brit Pinay from the Philippines. So see you on my next vlog. Thank you guys. Bye-bye.